Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang opisyal na pag-angat ng Pilipinas sa antas ng Upper Middle Income Country o UMIC. Sa isang video message, sinabi niyang patunay ito na naging epektibo ang mga ipinatupad na polisiyang pang-ekonomiya ng pamahalaan sa nakalipas na 4 na taon. Ayon sa pinakahuling income assessment ng World Bank na inilabas nitong Miyerkules, umabot na ang Pilipinas sa upper middle income status. Ito'y matapos maitala ang gross national income per capita na mahigit $4,800, mas mataas kaysa sa itinakdang higit $4,600 na threshold. Binigyang diin din ni Marcos na ang pag-unlad ng ekonomiya ay hindi lamang dapat makita sa mga ulat at datos. Aniya, ang tunay na sukatan nito ay ang pagbubukas ng mas maraming oportunidad, pagkakaroon ng pagkain sa pagkainan ng bawat pamilya at pagbibigay ng pagkakataon sa bawat Pilipino na magkaroon ng mas maayos na buhay. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. Tiniyak naman ng Pangulo na magpapatuloy ang kanyang administrasyon sa pagtatrabaho hanggang maramdaman ng bawat pamilyang Pilipino ang mga benepisyo ng pag-unlad ng bansa. Kasama ng Pilipinas, ang Jordan, Micronesia, Sri Lanka at Vietnam na umangat din mula sa pagiging lower middle income patungo sa upper middle income country. Sa hiwalay na pahayag, kinilala ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang mahalagang ambag ng mga overseas Filipino workers dahil kabilang sa gross national income ng Pilipinas ang kanilang mga kinikita sa ibang bansa. Gayunman, binigyang diin ng DepDev na hindi nangangahulugan ang bagong klasifikasyon na wala ng mga hamong kinaharap ang bansa. Nananatili umanong prioridad ng pamahalaan ang tiyaking magiging mas inklusibo ang paglago ng ekonomiya upang makinabang ang lahat ng Pilipino. Kung matatandaan, inihayag ng National Economic and Development Authority o NEDA na naabot na sana ng Pilipinas ang upper middle income country status noong 2020 sa ilalim ng Duterte administration. Gayunman, naantala ito dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic na nagpabagal sa paglago ng ekonomiya. Inaasahan din noon ng NEDA na maaabot ng bansa ang naturang antas pagsapit ng 2022. Ngunit hindi rin ito natupad habang patuloy na bumabangon ang ekonomiya mula sa pandemya at tumaharap sa mga pandaigdigang hamon kabilang ang epekto ng digmaan sa Ukraine. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang opisyal na pag-angat ng Pilipinas sa antas ng Upper Middle Income Country o UMIC. Sa isang video message, sinabi niyang patunay ito na naging epektibo ang mga ipinatupad na polisiyang pang-ekonomiya ng pamahalaan sa nakalipas na 4 na taon. Ayon sa pinakahuling income assessment ng World Bank na inilabas nitong Miyerkules, umabot na ang Pilipinas sa upper middle income status. Ito'y matapos maitala ang gross national income per capita na mahigit $4,800, mas mataas kaysa sa itinakdang higit $4,600 na threshold. Binigyang diin din ni Marcos na ang pag-unlad ng ekonomiya ay hindi lamang dapat makita sa mga ulat at datos. Aniya, ang tunay na sukatan nito ay ang pagbubukas ng mas maraming oportunidad, pagkakaroon ng pagkain sa pagkainan ng bawat pamilya at pagbibigay ng pagkakataon sa bawat Pilipino na magkaroon ng mas maayos na buhay. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. Tiniyak naman ng Pangulo na magpapatuloy ang kanyang administrasyon sa pagtatrabaho hanggang maramdaman ng bawat pamilyang Pilipino ang mga benepisyo ng pag-unlad ng bansa. Kasama ng Pilipinas, ang Jordan, Micronesia, Sri Lanka at Vietnam na umangat din mula sa pagiging lower middle income patungo sa upper middle income country. Sa hiwalay na pahayag, kinilala ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang mahalagang ambag ng mga overseas Filipino workers dahil kabilang sa gross national income ng Pilipinas ang kanilang mga kinikita sa ibang bansa. Gayunman, binigyang diin ng DepDev na hindi nangangahulugan ang bagong klasifikasyon na wala ng mga hamong kinaharap ang bansa. Nananatili umanong prioridad ng pamahalaan ang tiyaking magiging mas inklusibo ang paglago ng ekonomiya upang makinabang ang lahat ng Pilipino. Kung matatandaan, inihayag ng National Economic and Development Authority o NEDA na naabot na sana ng Pilipinas ang upper middle income country status noong 2020 sa ilalim ng Duterte administration.
Gayunman, naantala ito dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic na nagpabagal sa paglago ng ekonomiya. Inaasahan din noon ng NEDA na maaabot ng bansa ang naturang antas pagsapit ng 2022. Ngunit hindi rin ito natupad habang patuloy na bumabangon ang ekonomiya mula sa pandemya at tumaharap sa mga pandaigdigang hamon kabilang ang epekto ng digmaan sa Ukraine. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang opisyal na pag-angat ng Pilipinas sa antas ng Upper Middle Income Country o UMIC. Sa isang video message, sinabi niyang patunay ito na naging epektibo ang mga ipinatupad na polisiyang pang-ekonomiya ng pamahalaan sa nakalipas na 4 na taon. Ayon sa pinakahuling income assessment ng World Bank na inilabas nitong Merkules, umabot na ang Pilipinas sa upper middle income status. Ito'y matapos maitala ang gross national income per capita na mahigit $4,800, mas mataas kaysa sa itinakdang higit $4,600 na threshold. Binigyang diin din ni Marcos na ang pag-unlad ng ekonomiya ay hindi lamang dapat makita sa mga ulat at datos. Aniya, ang tunay na sukatan nito ay ang pagbubukas ng mas maraming oportunidad, pagkakaroon ng pagkain sa pagkainan ng bawat pamilya at pagbibigay ng pagkakataon sa bawat Pilipino na magkaroon ng mas maayos na buhay. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. Tiniyak naman ng Pangulo na magpapatuloy ang kanyang administrasyon sa pagtatrabaho hanggang maramdaman ng bawat pamilyang Pilipino ang mga benepisyo ng pag-unlad ng bansa. Kasama ng Pilipinas, ang Jordan, Micronesia, Sri Lanka at Vietnam na umangat din mula sa pagiging lower middle income patungo sa upper middle income country. Sa hiwalay na pahayag, kinilala ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang mahalagang ambag ng mga overseas Filipino workers dahil kabilang sa gross national income ng Pilipinas ang kanilang mga kinikita sa ibang bansa. Gayunman, binigyang diin ng DepDev na hindi nangangahulugan ang bagong klasifikasyon na wala ng mga hamong kinaharap ang bansa. Nananatili umanong prioridad ng pamahalaan ang tiyaking magiging mas inklusibo ang paglago ng ekonomiya upang makinabang ang lahat ng Pilipino. Kung matatandaan, inihayag ng National Economic and Development Authority o NEDA na naabot na sana ng Pilipinas ang upper middle income country status noong 2020 sa ilalim ng Duterte administration. Gayunman, naantala ito dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic na nagpabagal sa paglago ng ekonomiya. Inaasahan din noon ng NEDA na maaabot ng bansa ang naturang antas pagsapit ng 2022. Ngunit hindi rin ito natupad habang patuloy na bumabangon ang ekonomiya mula sa pandemya at tumaharap sa mga pandaigdigang hamon kabilang ang epekto ng digmaan sa Ukraine.